Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May katanungan dito ang ating kapatid na si Maui Boy Azraf. Sabi niya sa kanyang katanungan, Assalamualaikum Ustad. Pwede po ba magtinda ng balot at Pinoy ang isang Muslim? Sukran po sa inyong sagot. Okay. Una, ano ang hatol sa pagkain muna ng Pinoy at saka balot? Ang Pinoy, siyempre sa Pinoy po, wala po kasing sisiw sa loob niyan. Ibig sabihin, purong itlog lang talaga siya. Kaya ang Pinoy ay halal. Ang Pinoy ay walang problema kasi ito ay halal. Pero ang balot kasi, buo na kasi yung sisiyo sa loob niya. Kaya naman, ang pagkain ng Pinoy ay haram. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Hurrimat alaykumul mayta." Pinagbawal sa inyo ng Allah ang patay na hayop na hindi nakatay. So yung sisiyo sa loob ng balot ay niluto siya ng hindi nakatay. Niluto siya ng hindi nakatay. Kaya naman, ang pagkain nito ay haram. So dahil haram ang balot, so lahat ng haram ay haram din na ibenta. Haram din na ibenta. Katulad ng baboy, haram, so haram na ibenta. Ang aso haram, haram din na ibenta. Sabi sa kaida, at tabi'u, tabi'. Kung ano yung original, yun din yung kasunod, yun din yung anak niya. Yun din yung bunga. Kaya ang pagbibinta ng Pinoy halal, ang pagkain ng Pinoy halal, walang problema dito. Pero ang pagkain ng balot ay haram. Haram, haram, haram ang pagkain ng balot. At haram din po na ibenta ito. Kaya anuman ang kikitain mo sa pagbibinta ng balot, ay unang-una walang blessing. Pangalawa, kumakain ka ng haram at ang hanap mo ay maharam at ang bunga nito ay hindi tutugunin ng Allah ang dua mo. Dahil ang isang lalaki sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya na isang lalaki na nagtataas ng kamay, ang kanyang kinakain ay haram, ang iniinom niya ay haram, ang damit niya ay mula sa haram, ang kanyang hanap buhay ay haram. Kaya paano yustajabu lahu? Paano tutugunin ng Allah ang kanyang dua na ang kanyang hanap buhay ay haram? Sabihin pa natin na pampalakas ng tuhod o gagawing gamot, haram pa rin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, tadawaw, wala tadawaw bil haram. Gumamit kayo ng gamot, magpagamot kayo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pero huwag kayong gagamit ng gamot na ipinagbabawal. So ano man ang benepisyo na nakukuha sa balot ay ibang usapan po yun. Kasi dahil hindi pa rin pwedeng, yun lang po yung titingnan natin. Kaya naman kabuuan, ang balot ay haram. Haram kainin, haram din pong ibenta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.